What's up sa inyo mga Lodi? Ngayong araw nga pala ay anniversary namin ni Mrs. Ang bilis talaga ng panahon, 3 taon na rin pala kami magkasama sa hirap at ginhawa. Pinag-isipan ko pang mabuti kung isasama ko yung salitang ginhawa. Di bali na, maghahanap nga pala kami ngayon ng kakainan sa loob ng ibang bahay. At pagkarating nga namin dito sa aming pupuntahan, nagulat na lang kami, nakanganga na yung isang bata. At dito nga pala kami kakain sa may Manay's Restaurant. Matagal na nga palang gustong kumain ni Mrs. dito, kaya dito na lang kami ngayong kakain. Inabot na nga kami ng dilim, mabagal lang kasi yung takbo nitong e-bike. Kanina pag-alis namin maliwanag pa, ngayon padilim na. Pagkatapos ay ginising na nga namin si Kedel para makapasok na kami sa loob. At ito na nga yung kanilang menu. Grabe, medyo pricey din pala dito. Pero okay lang, minsan lang naman kasi to. At habang inaantay nga namin yung aming order, syempre nag-selfie-selfie muna kami. Feeling ko masarap talaga yung mga pagkain nila dito kasi ang dami nilang customer o talaga namang dinudumog sila ng pamilya. Bulalo nga pala ang in-order namin. Grabe, napakadami pala nito. Parang huling kain na namin to. At syempre, kukuhanin na natin yan para makain na natin. Para matikman natin kung ano ba talaga ang lasa. Masarap nga ba o hindi? At grabe, napakalambot ng baka. Kayang-kayang putuli ng kutsara. At ang masasabi ko sa lasa nito, grabe, panalo, napakasarap. At syempre, ang aming kasamang bulilit dito, as always, laging nag-oorasyon bago makakain. At syempre, itlog pa rin ang ulam niya dito kasi hindi siya nakain ng kung ano-anong ulam itlog lang lagi ang kinakain niya kapag kami kumakain. At pagkatapos nga namin kumain, nagkaroon agad ng energy itong isang batang makulit at laging sinasabi hi guys daw ng hi guys. Ibig sabihin pala nun gusto niyang mag-video. At syempre naman hindi mawawala yung paboritong halo-halo ni Mrs. Kahit saan kasi kami magpunta, lagi niyang hinahanap yan. At dahil hindi niya mahalo, ito na ako to the rescue. Syempre babawasan ko muna para mahalo natin na mabuti yan. At syempre naman tutulungan tayo ng batang makulit dyan kasi paborito niya yung yellow. Yellow lang para sa kanya, sapat na. Sana all. At syempre, ganito nga pala maghalo ng halo-halo. O pati dyan, may tutorial na ako, diba? Tapos nagulat kami kasi biglang kumanta yung anak ko. Kaso parang mali yung kinakanta niya. Pagkatapos, sobrang dami pa nang natira dun sa juice, kaya naman inilagay ko muna dun sa aming tumbler. Masarap din kasi, sayang naman. Halos hindi ko na nga maisala yung lagayan kaya naman binawasan ko muna para mag-lock siya. At ang dami pa nga pala nang natira dun sa aming ulam, kaya naman ipinatikot na lang namin to. O diba, may pang-ulam pa kami bukas, konting init lang yan, ayos na yan. At syempre naman, bago kami muwi, bawas muna ng konting laman kasi ang dami naming ikinarga O kita nyo, hirap na hirap magtulak si Miss dun sa pinto, bumigat daw kasi siya. At bago nga kami mag-CR, nakita ko meron pa palang mga extra table dito sa labas. Malawak po pala yung kainan dito. Sayang nga parang ang presko kumain dito sa labas kaso parang hindi magugustuhan ni Mrs. ito. Busog tutaan na naman ang isang bata at tuwang-tuwa kasi nakapaggala na naman. At syempre lagi siyang naunang sumakay sa e-bike kasi mahal na mahal niya yan. Pagka nga tinanong namin kung sinong mas mahal niya, si e-bike o kami ni mami niya. Mas pinipili niya pa yung e-bike. At feeling ko nga mag-aaya ulit si Miss dito kasi ang sarap talaga ng pagkain nila. Kaya naman pag-iipunan ko ulit yan. At ito na nga, gabi na nga po kami nakauwi. Ang problema ko lang dito kapag ka po kami nag-i-e-bike sa gabi, hindi po ako pwedeng magbuhay ng ilaw kapag ka may kasalubong kasi nagagalit yung aming makakasalubong. Nakataas kasi ang ilaw ng e-bike at wala pa po akong mahanapan kung saan ito pwedeng ipa-repair. At hanggang dito na lamang po ang aming video. Maraming salamat sa inyong panonood.